Move naman tayo ngayon sa next naman, Ate Edna. Ate Edna. Yes, sandali lang. Hanapin ko muna yung ano. Okay, sabi po ni Lalang Delmo. Sir, na ako question. My brother is already a born again karon. Ing na siya nga nobody is ingon siguro ni nobody is in hell daw. I always believe as a Catholic nga na ay mga tao sa hell. I was reading the book Dogma of Hell. Please let me know what is that what does the Catholic believe? Na mga tao sa hell or wa pa? Salamat. Okay, Brother John Ray, sagot yung tanong niya. Ang sabi niya ay sige na nga. Brother John Ray. Ano yung tanong, bro? Sabi niya yung kapatid niya daw ay born again at hindi naniniwala na may tao na sa hell. May soul something. And then I was reading the book Dogma of Hell. Please let me know what does the Catholic believe, if may tao sa hell or wala pa. Well, dito sa libro mga ang nandoon mismo ang nagpahayag. Sila mismo nandoon na mismo. No, pero tayo hindi man natin pa nakita, no? So, based sa doktrina, meron na. Pero kung tayo lang, hindi din natin alam. Buti siya, sure siya na walang tao doon, walang kaluluwa doon. Ako ayaw ko magsabi na meron ba o wala, pero doctrinally, meron. Ayon sa mga libro na nababasa natin, at ayon din sa pahayag ng Bible. Kasi Hebrews 9:27, after mamatay ang tao, hukom. Ayon naman sa ikalawang Korinto, sabi ni San Pablo, pagkatapos ng hukom, ang hukom ay haharap tayo sa hukom ni Kristo sa pamamagitan ng ating mga gawa, mabuti man o masama. Sabi sa Bible, ang masama itatapon sa dagat-dagatang apoy. Ang mabuti naman mapupunta sa langit. Question, marami bang namatay na masama? For sure, marami yan. No? Yun lang sila sila taon na hindi talaga naniwala sa Diyos. So ilalagay ba yun sa purgatory? Ilalagay ba yun sa langit? Yan ay mga speculation natin kasi hindi naman tayo pwedeng mag-judge din, kasi ang bahan nga silent nga kung sino ang mga nandoon eh. Pero tawag dito yung private sana ba yung libro ko, no? Yung Hell ang title, ang dami na mismo mga tao nandoon mismo ang nag-revealed na wag na silang pamisahan. Isa sa pinaka nabasa ko doon na nakakatakot, no? Dahil siya ay nag-ano sa simbahan. Tawag dito, server ba sa simbahan? Server siya sa simbahan, no? Nangungumpisal siya, Pero meron siyang kinukumpisal, tuwing nangungumpisal siya, meron siyang isang kasalanan na hindi niya kinukumpisal at alam niya yun. After nung namatay siya, syempre, may misahan siya, no? Then, suddenly, yung kakambal niya, ang nakakita nung kabaong na sunog, tapos talagang nangamoy pa sa simbahan ang amoy sunog, no? Tapos bumangon yung patay, siya lang nakakita at sinabihan yung kapatid niya, huwag niyo na akong misahan dahil nasa impyerno ako. Yun, isa yung revelation yun galing sa pero yun nga, dahil yun ay private revelation, no? Nasa atin kung maniwala tayo o hindi. Pero yun ay kung babasahin mo yung libro na yun, saan ko ba nilagay yun? Wait lang hanapin ko saglit lang. Dito lang yun ba't kaya wala dito? Teka. Okay, while waiting, meron din po 'di ba si Father Jose Maniangat, yung pare na aksidente na namatay na siya, tas nakarating siya sa hell, heaven at saka purgatory.
Meron yan sa YouTube. Tsaka si Sister, ano ba yun? Si Saint, yung sinamahan ng anghel na babae. At saka si Saint Lucia, di ba? Sabi nga ni Saint Lucia no, sa Fatima, sabi niya, ang daming napunta sa impyerno dahil sa kasalanan ng laman. Yung pakikipag-sex outside marriage, yung mga kalaswaan, kalayawan. Yun, ang dami. Halos lahat na napupuntang impyerno dahil sa uhaw sa laman, no? Kaya yung mga mahihilig diyan, dapat talaga magpakasal, no? Kung hindi talaga mapigilan, magpakasal, no? At iwasan yung pangangalunya, pangaapid, lahat-lahat na, no? Pagdating sa ganyang bagay dahil yan ay isang banal na bagay yan, kaya dapat ang mga gumagawa niyan ay nakapasok sa sakramento ng kasal para may otoridad na gawin yan. No, so, regarding sa tanong, hindi pa naman ako nakapunta doon. Kung ako sa sarili ko, no, kung tatanungin tayo, hindi ko alam kung may kaluluwa na ba talaga doon o hindi ko man nakita pa. Pero doctrinally, yes, meron na, no? Kung papakinggan lang natin ang simbahan kasi ang simbahan ang sandigan ng katotohanan, sabi sa Bible. Ang simbahan ang sandigan sa katotohanan, ang buong katotohanan nasa simbahan. Kaya pag sinabi ng simbahan na meron na yan, no? But personally, ang tanong niya kasi kung ano natin sa may kaluluwa na ba dun, no? Sa personal na pananaw natin, siyempre hindi pa naman ako nakapunta dun. Ayaw kong mag-judge. Pero sa simbahan talaga, meron na. At pinahayag yan ng mga naging santo ng simbahan. At yung may libro nga ako, di ko lang makita kung saan na yun. Inayos kasi ito ng asawa ko. Di ko malukit saan niya nailagay, no? At yung kwento ko kanina, isa yun sa nakakatakot na kahit nagsiserve siya sa simbahan, napunta pa rin siyang impyerno dahil sa meron siyang meron siyang kasalanan na hindi niya binabanggit sa kumpisalan na alam niya. Yun ang nakapano sa kanya. Kaya ingat po tayo sa pangumpisal, no? Na dapat masabi natin ang lahat, lalong-lalo na kung alam natin yung bagay na hindi natin pilit na ma-confess yun. Kaya delikado po talaga, no? So, yun ang sagot ko, te. No? Yan ko na lang, i-wrap up ko na lang. Yes, meron na po talaga. No? Ayon sa doktrina ng simbahan at sa mga revelation nating nababasa. Di ba, Angel? Yes, sa Catechism po, nandun yan, 1022 nga. Bro, Aljan, meron ka nun? Bro Aljan? Wala yata si Bro Aljan. So, Ito po. pakisuyo nga po yung Catechism 1022 natin. Turo na simbahan na tungkol sa pagkamatay ng tao kung saan pupunta right after the death agad-agad. CCC 1022. 1022. Ito po ang nakasulat. Sabi dito, each man receive his eternal retribution in his immortal soul. Kita sa video, Bro Aljan, meron? Wala. Nandyan, bro. Ay, sorry. Hindi ako nakapag... wait lang, ha? Wait lang po. Hindi ako nakapag virtual camera pala sa zoom and zoom. Wait lang. OBS camera. OBS. Ayan. So, nakita na, bro? Wala, bro. Malabo siya. Wait lang, ha? OBS. Ba't ayaw? Sound check. Ito siya. Wala pa rin. Meron bro, pero malabo. Ayan. Baka dahil yan dyan sa ano mo. Sa internet connection ko siguro, sis. Ayan. Ay, wala pa rin? Sound check. Ayun, basahin ko na lang, sis, kasi napakahina. Nagkukulay pula, orange, pula, orange yung signal ko. Basahin mo na lang, bro. Sige, bro. Okay. Sabi dito is ganito po. Each man receive his eternal retribution
in his immortal soul at the very moment of his death, in a particular judgment that refer his life to Christ, either entrance into the blessedness of heaven through a purification, immediately or immediate and everlasting damnation. Damnation. Ayan po, no? So, kung mayroon ba, ayan, turo na simbahan, very moment of his death. So, dahil tatlo pupuntahan niya, no? Particular judgment agad-agad yon. It's either pupunta muna siya sa purgatorio, pupunta diretso sa heaven, purification or purgatory, or immediate, no, everlasting damnation, punta kagad sa hell. At dun sa 1035 na CCC, ganun din po nakalagay doon. Kung nakikinig ka ngayon, si 1035 ng Catechism of the Catholic Church, na ang isang mortal sin, no, medyo nakakatakot to, pero wala, talagang we need to be serious. Kagaya nga din sa Ebanghelyo kanina, talagang darating ang kamatayan ng tao, darating si Jesus, or at least ang kamatayan ng tao. Pag daw namatay ka mortal sin, Catechism of the Catholic Church 1035, immediately, na hindi ka nakapagsisi, binaliwala mo, kagaya ng kwento ko kanina doon sa pinsan ko, no? Diyos, sana pinagdadasal ko pa rin siya, no? Namatay siya sa in a state of mortal sin, no? Kinuha niya yung asawa ng may asawa. So, biglaan yun ang pagkamatay niya. Kaya nakakatakot, no? Iisipin mo, no? Lalo na kaibigan ko pa naman yun at pinsan buo ko pa. Namatay talaga sa inuman na, tapos nandun pa yung kinuha niyang no? Nakakaanong isipin ba? So sabi ng Catechism of the Catholic Church, pag nakamatayan mo yon, hindi mo na pagsisihan, immediately you will go to hell. So in other words, yes, from those context, mayroon na po talaga sa impyerno ngayon, sister, kung sino man nagtatanong. Yun po yung mga batayan natin. Salamat po. Okay po. Second